So, good evening, everyone. We're here on our second episode. I'm joined again by si Fiona and Apple who are with me. Hi, welcome back. So, I think from the first episode, I think maraming naliwanagan sa at least partially sa mga nangyari talaga sa Refocus. Pero obviously yung first episode, sina Fiona, sina Apple, pati si June who's not here today. Um medyo I would say they're the happy endings. Pero hindi naman lahat ng kwento ganon. So we have with us tonight Madonna, Jay, and Del. Nag-volunteer sila. So thank you very much for volunteering to talk about your stories. Ano lang tayo dito? Let's discuss lang ano ba nangyayari and ano yung context. Yun, maybe we can start with that. I'll just play moderator, no? Feel free to chime in and explain yourself. I'll go alphabetical, no? Unahin natin si Del. So Del, can you share a little bit about your story? Ano ba yung nangyari? How did you get started sa Refocus and ano yung status mo ngayon? Yeah, thank you. First and foremost, good evening, guys, moderators, Fiona, Doc Ligot, and the other members. I started Refocus. Actually, wala naman ako itatago, no? But I started Refocus last year of Tagal na. September 1 year na, almost. So I found out the advertising through Facebook kasi during those times I was also affected by the pandemic issue. I mean, most of us, we all know that most of us lost our jobs and some were misplaced. So retrenchment and so on and so forth, and some were forced to go. So I was clearly affected with that. And wala akong ginawa kundi mag-social media just to correct the depression as well as the stress. Until such a time nakita ko tong Refocus. Now the thing is, I was kumbaga para bang tumaas ang moral ko nung nakita kong job offers. Wow, this is kind of cool. So ako naman, sorry to interject, no? Job offer from Refocus o yun yung job guarantee that job they guarantee. were... I'm sorry for my terminology. No? So, Okay. job guarantee. So, syempre ako naman, para bang natuwa ako. So, parang pumalakpak ang pakiramdam ko. Why not? So, I'm gonna take that opportunity. Until such a time, I emailed these guys and then and so forth. I received a reply from a marketing director and sabi nga niya, ito na, in-offer niya sa akin yung fees and so on. So, nung una, parang hesitant akong mag-apply. But until such, yung pangalawang email niya, he convinced me na, pare ko, ganito kasi yan. So, nag-open siya ng Zoom, pinaliwanag niya sa akin. He convinced me na, sige, subukan mo and I'm gonna find a way na makaka-discount ka ng malaki. So ako naman, isa ring medyo na-convince mahina ako sa mga ganyan. Why not? Sige, I'll try. So I'll be honest with you guys. Hindi ako dumaan through BillEase because I did it through a full cash payment na mas nakakamura. Upfront. Hindi ako lumagpas ng 40K, which is I'm so lucky with the others who are unfortunately through BillEase. I believe may umabot pa nga ata ng 120 mil para sa mga ganyang bagay. Ako, umabot ako ng 39 something. So, finul cash ko yon. And the guarantee is, up to the end of the class program activity, bayad lahat yon. Everything. So, it's one whole package. So, nung nabayaran ko yon, through the bank, through Union Bank, and so on, fortunately, when I asked for the receipt, may nabigay naman. Kasi cash payment. From yes, Refocus. Okay. Yes, Doc. So, through Refocus. And nasa akin na yung resibo. In fact, mas nagkaroon pa nga ako ng problema sa Union Bank kasi wala sila masyadong documentation ng resibo. Si Refocus, nagbigay sa akin through the marketing director. Siguro I will just disclose that name. Naging maayos na ba ng pakikitungo sa akin. And ito na. So, I started October with cohort. Ako, hindi ako nahihiya sabihin na cohort 48. So, pinasok ako ang Excel, SQL, and so on. Kaya lang,
during those stages na yung sa buwan na yon, medyo matagal din ng may mga konting lapses kasi may mga inaasikaso rin ako sa buhay. So, ang pinakahuli kong naasikaso is hanggang module Power BI. But if you're gonna check, kasi Doc, Fiona, if you're gonna check our, how do I call this? Yung curriculum, yun na naabutan ko sa cohort 48, bago mag-Power BI, meron pa yung sila yung tinatawag na career, para Center. bang, Career Center. yes, so natapos ko yon until such bago ka mag-Power BI. So nung nakumpleto ko na yon, nasa Power BI na ako, dun na nagloko ang refocus. Until such a time nung, I think it was July something, wala na, patay na lahat ng mga chat modes sa refocus, pati sa news, nakita ko na lang na hindi na ako makapag-ping pati sa sa CM ko and so on and so forth. So it's hard. Pero it's a good thing we have an open communication dun sa mga private groups na ginawa namin when we were yung first group project namin sa nakalimutan ko na, yung sa SQL. We had our first group project. So, intact yun. Doon kami nag-uusap-usap ngayon. And I was so glad one of the members in-endorse niya itong yung rant, yung mismong Billy's versus Refocus versus Billy's Refocus channel. So, siningit ako, pinasok ako, and doon ko na nakita yung mga lahat ng sama ng loob and so on and so forth. So, that's my story. Ang point ko lang, Doc, Fiona, is kalahati ako 50-50. Well, sabihin natin may konting sama ng loob because andun na ako halos sa 65 to 70% of the curriculum. Ito pa, tsaka pa ako tinamaan ng disgrasya na tsaka pa tumigil ang refocus. Yung siguro 30% lang yung sama ng loob ko kasi may kasalanan din ako dahil matagal ako kumilos Siguro kung inasikaso ko to habang maaga, baka natapos ko yung curriculum. But hindi maiwasan kasi I'm not a perfect guy. May mga inaasikaso rin ako sa buhay. So, marami akong lapses dun sa activities ng refocus bago matapos yung certification. Ang 30% na sama ng loob ko is sayang, nawala sila, paano ko magagarantihan ngayon yung job guarantee? Pangalawa, paano ko magagarantihan yung certification kung papasukan ko tatapusin ko yung second group project 2, which is the Power BI. Parang hindi enough na individual ang gagawa. It's unfair for me. Why? Because kung yung mga colleagues ko na nauna na natapos itong group project 2 for the Power BI, grupo sila. And yet, papalitin nila yung curriculum, gagawin nila individual na lang para makapasa for GP2. Which is obviously unfair for me. Pangatlo, sabihin nating unlimited access, I don't think so. Sinabi nila unlimited access, puputulin din nila yan by hanggang na lang yata, July of 2024. So para bang yung mga pinagsasabi nila na documented naman, para bang kinain din nila and then babawiin nila afterwards. Siguro, kung titimbangin ko, as compared with the other two members here, andun pa rin yung sama ng loob ko, pero konti lang. Kaya lang, iniisip ko naman, kung magre-refund pa ako ng ganito dahil dissatisfied ako, parang sino pang hahabulin ko? Nakapag full payment na ako. Siguro, hayaan ko na lang. Kahit masama ang loob ko, talo rin I wonder what advice both Fiona and you, Doc, could provide me. Kaya lang, ako naman, itong ginawa ko, pinagpatuloy ko yung home assignment for GP, for the Power BI. Unfortunately, 8th day na nga walang nag-check pare ko dun sa home assignment ko. So as in, totally, kumbaga, paralisado. Unlike before, when we do our assignments sa Excel, sa SQL, Brad, sabi ko within 24 hours, meron ng Ukrainian o Russian na mag-check niyan. This is what you, Del, this is what you did. May mali ka, ganito, bibigyan advice. Natutuwa ako doon. Ang saya ng mga golden days before. Ngayon, wala na yon. It's on my 8th day na sa assignment ko, sa home assignment.
And since pinasa ko na yung file, wala. Nakatiwangwang yung file ko doon. So, nawalan ako ng ganang magpatuloy. Although, kahit ipagpatuloy ko to for my own personal learning, kaya lang, what's the point kung walang magbe-mentor, walang mag-guide sa amin? Mahirap din yung self-study, hindi ganun kadali yun. And that's one reason why kaya binuo yung Refocus is andun yung guidance, andun dapat yung mentorship. Unfortunately, basag na yun. Wala na yun eh. Totally wala. Importante rin yung role ng CM na nagga-guide sa mga estudyante tsaka sa mga grupo. Wala na rin yung pinutol nila as well as the mentorship. Lalo na yung Thinkific, puro bots na ang sumasagot doon. And I'm afraid I had to cut my, yun lang ang point of view ko. Siguro I had to listen also to the other two members. So dun lang ako, Doc. Dun lang ako, Fiona. Okay. Sige, thanks for that, Del. I think later, let's go through some of your questions kasi I think there are already some solutions naman that some students have found. Obviously, the best ones are yung mga katulad na Fiona na naka-refund. Pero, yun na nga. Sige, before we get into that, I want to hear from the others. Okay. Sige. Jay, do you want to go next? Just talk about your situation. Paano ka ba napunta sa Refocus and ano may nangyayari sa'yo ngayon? Sige, Doc. Can you hear me? Mm-hmm. Okay. So first and foremost, no, good evening. Thank you for inviting me, Doc and Fiona. Tapos sa lahat ng makikinig, I hope you get something out of this na ginagawa ni Doc and Fiona. Kasi for me, no, this is very hard for me. Kasi I met Refocus back in January. Nakita ko ng ads nila, especially yung di ba si McGee ba yun? Like he's like the mascot of Refocus. McGee, oo nga. McGee, I don't want to say mascot, no, but for all of the ads that I'm seeing, palagi siya yung nakikita ko. And then, siguro, I don't know kasi nung time na to, itong pagpasok ng taon, I had a lot going on with me, with my partner, with my daughter, and it involves something along the lines of mental health, depression to be exact, no? And yung depression na to, ang pinaka naapektuhan is my partner, meron siyang tendency to hurt herself or those around her. So, syempre, ako, diba, if you're a man, by society standard, you have to be the strong one, you have to be the supporting one. Pero, siguro lumambot ako ng time na yun. Kasi it's my first time experiencing such a thing. And I wouldn't know na meron din akong ganong klaseng mental health issue na hindi naman siguro hurting myself or others, pero in a different sense or a different form. Yun. So, because of that, I had to quit my job kasi at that time, katulad din sabi ni Del, dahil sa pandemic, well, hindi naman sa akin dahil sa pandemic, it's because of the back to normal procedures wherein people are already being asked to go back to site or go back on site to work. Kasi nga, meron silang pinakita, parang narinig akong balita nun na it will help the economy, no? Kasi pag nag-on-site na ulit yung mga tao kasi they will purchase stuff around those the places, no, na nasa on-site ka. Unlike work from home na you can deliver, you can ask for delivery, you can cook your own meal, ganon. Mas malaking kita nga naman talaga dun sa commercial area, no? Now, at that time, no, biglang nag-regress, no, yung kumbaga hindi ma-regress, I don't want to say regress, it's kind of negative, pero bumalik kumbaga yung depression ng partner ko. And that kind of or that moment, it's very hard for me kasi andun na siya agad sa part na sinasaktan niya sarili niya at posibleng saktan niya rin yung
anak namin. So I don't want that to happen. So I had to resign from my job. Kailangan ko siyang tutukan, kailangan ko siyang alagaan, pati yung anak ko at the same time. So during the time na na free, na available ako na freeloader kumbaga. I met MacG January tapos nag-message. Well, hindi naman talaga nag-message. Napindot ko yung send message dun sa isang ads nila. And then, siguro it's a bot na parang automatic reply or automatic na magko-contact sa'yo. Pag napindot mo yung isang ad or isang post na isang group. Tapos may nag-reach out sa akin na sales agent. So, I forgot her exact position pero parang siya ng sales group. So, ang ginawa niya, nagtatanong siya, are you interested? Tapos niya, napunta nga sa point na tatawagan niya ako. And the first call, I'm really, I feel na sketchy ito. Kasi, first of all, parang naramdaman ko na pinipilit niyang magbayad na ako. Upfront, bayad ka na agad. Hindi naman upfront. Kumbaga, binigay niya yung options na we have a lending option through BillAce kanon or you can pay an installment tapos if you don't mind me asking, when did you apply sa Refocus? So yung time na send yung message, February yun. February this year. This year. Okay, got it. Sorry. So yun. Thank you for that, Doc. So yun nga, so binigay na rin ako ng option na if after 14 days or within 14 days, if you feel na hindi to belong sa'yo, hindi to para sa'yo, you can process a refund. No? Guaranteed. So it means, ibig sabihin, hindi magko-continue yung yung enrollment mo sa kanila. So if let's say you are going to pay an initial amount, tapos you decided na I will withdraw, I will refund. Pag sakot pa ng 40 days, sagot nila yun, they will refund you the amount, no? And second call, parang ako nangyari kay Del. Nakumbisi ako. No? Kasi at that time, I wanted to improve the condition. Kasi isa sa matatamis sa salita nila. Baga yung fruit of, in the Garden of Eden. A Garden of Eden pala. Yung fruit na yun, yung apple na yun, is that you will be in the work from home setup. Okay. Your salary will be twice or thrice higher than your current salary. Tapos, ano pa yung isang sinabi niya? Parang yun yung merong progression ng salary. Madali yung progression ng salary. So, kung twice na nga, then siguro in a few months, in a year or two, magiging twice ulit yun or thrice the amount. Salary as a data analyst. As a data analyst, yes. Okay. So yun, maybe parang syempre at that time gusto ko ng work from home kasi nga sa situation ko. Pangalawa, I wanted to have a high salary kasi para sa anak ko mag-aaral siya. Tapos para din sa partner ko kung meron kailangan gamot na iinumin. Diba? Yung mga meds to maintain her mental health. Kumbaga. And then of course, yun nga, yung progression ng salary. Kasi syempre, meron din naman tayong mga desires. And one of the desires that I have is to build my own room with my own setup na gaming setup. That's what I always dreamed of. Kumbaga, I have a private room for myself. So with that kind of salary, I'll be able to do that. No? Yeah. In just a few years time, pwede nga months kung magtitipid talaga ako. Pero realistically speaking, gawin natin years. So, so tinanggap ko siya and sabi ko sa kanya, wala akong pambayad ng upfront payment mo. And to think na ang binayaran ko through BillAce is 60 pesos, 69,000, sorry, 59,000. 59,000 or 60,000 pesos na. And that's through BillAce. Yeah. Wala akong babayaran na upfront. Babayaran ko lang siya in 12 months na fixed amount. Tapos, after that payment, di wala na akong contract sa wala akong kaya sa kanila. So, nasilaw ako doon. Di ba? It's
it's for me, sorry, kung nandun kayo sa situation ko, talagang mararamdaman nyo parang lumaki yung mata ko, gano'n. Parang nagkaroon ako ng ideas, ng plans, if ever I'm going to apply for this online course. Tapos yung mga plano ko na gawin para sa akin, para sa anak ko, para sa partner ko. Lahat yung lumobo. No? Kasi my previous work, I'm already an officer at the company I'm working with. And yung entry level ng DA, sabi niya, nasa 25 to 35. Na ako, officer ako doon sa company, ang sahod ko noon, nasa 30 to 35 na. So, nasilaw ako kasi entry level eh. Di ba? Kasi yung unang entry level job ko, it's just 18,000 ang sahod ko. So you meant yung entry level sa data analyst. Equivalent na sa sahod mo na mid level. On a range, no? Yung range na binanggit ko. Correct. So, syempre, di ba, ako na naghirap ako naghirap ako ng ilang taon as an officer. Well, proby officer. Tapos to be promoted, just ganito yung maging salary ko, 30 to 35. From 18, 17, or 20. So, kung ganun lang, na entry level, mabilis agad yung sahod mo na ganun kalaki, di ba? Sinong hindi kukuha nun? Correct. Yeah. So, kinuha ko siya. And then, sure enough, dahil yung focus ko dun sa company na pinagtatrabahuan ko is Excel, and may alam na ako dun, and I think it's something that could help me in the data analyst world. Kinuha ko siya kasi nung nag-start na yung classes, yung unang mga modules, mga lesson is all about Excel. Nainganyo na ako. Yeah. I felt na, hey, this is for me. This is for my own career growth, my personal growth. Ganun na agad yung na-feel ko na belong na agad ako sa community nila. Especially with the community manager. No? Kasi, kumbaga, siya yung nag-uudyok ba sa isang grupo. Taga-udyok. I wouldn't say na bad yon, pero ganun yung interpretation ko for the community manager. He or she is responsible in making sure that the people under his or her community is engaged, feels na this is for them, tapos feels that they are part of the community. Yep. And that's what I felt. Kasi yun naman yung nagpapastay sa akin sa trabaho eh. Yung community talaga. No? Okay. Now, fast forward to my finishing my SQL project. Doon na yung sinabi nila kasi binabanggit palagi nila sa mga meeting, sa mga live session nila na if you just finish the first group project, the first core project, you'll be able to land a job already as an entry level. Now, yun ang pinagpursigihan ko for 2 to 3 months. 2 to 3 months kasi nag-aalaga ako ng partner ko at ng anak ko. So talagang matagalan ako. Kung wala akong ganun, wala akong iniintindi, I could finish that in a week. Or, well, I don't want to say a week. Siguro 1 month. Hanggang matapos ko yung core project. So, yung sinabi ko, hey, CM, paano po yung sa career? Yung career coach. That's what they call it. So, ginawa niya, sinali niya ako doon sa career center na binanggit ni Del kanina. And what I noticed there is, bakit ganun sa career center? You're just going to attend live sessions and then you're going to have a one-on-one with a coach. Ano nangyari dun sa promise nila na, hey, we are connected with people in the IT BP ba yun? Nakalimutan ko yung term. IT BPO. Yung parang they have a lot of connections wherein they can endorse. Yeah. Correct. That they can endorse my profile. Yun kasi yung isa din nag-engganyo sa akin. Yung pala, ako pala mag-apply. Na ako pala mag-apply mag-isa. Hindi yun nabigay as a disclaimer, kumbaga. So, syempre, naniwala ulit ako. Na, okay, sige. Okay, understandable. Ako maghihirap. Ako mag-apply. That's fine. So, now I have a core track
certification or completion, I can present my certificate yung sa mga ina-applyan ko. And one thing na nakikita ko sa mga job posts is that they will only accept you as an entry level if your knowledge is enough or sufficient. From your Kasi, experience. From my experience, no? Kasi, tawag dito, they can waive yung, you should have 3 years, 2 years of experience as a data analyst or 1 year as an experience as a data analyst. Pwede na i-waive yun eh. Kasi this is a preference ng kumpanya. Pero one thing that they say to me na common na, well, average, palagi nilang sinasabi, madalas ko narinig, is that you don't have the skills. Yeah. So, I don't know bakit nasabi nila na, hey, just excellent SQL, we can get a job already. We can get a BA job already. Exactly. And, ano yun, sa iba, naniwala ko kasi yung iba, they told people, they tell people na, hey, ako, 4 lang natapos ko. First group project lang, pero nakaland ako ng DA job. So, And that's what I meron believe. nakakuha ng job. Oo, yun ang sinasabi nila. No? Dito, yung sa career center nila, there are people who are sharing na, hey, I landed my first job or DA job even though I just have my first 4 track completed. So, na-motivate, no? But after, I would say, nasa 50 na yata yung in-applyan ko. Kasi nga sabi nila, yung 3 years experience needed, gano'n, it's just a preference. So, binaliwala ko yun. Nag-apply ako ng apply, and I felt na it's 14 or 15 na yung in-applyan ko. Well, yung totoong number is 42 yata. And all of them are saying the same thing. You don't have enough skills. So, were they specific about the skills na kulang? Oo, they are. Ano sabi nila? So ano yung mga kulang? Yung pinaka sinabi nila is yung mga Tableau, yung Looker, yung parang ibang klase pa ng SQL, yung MySQL yata yun, or basta yung mga ganong klaseng hindi ko na rinig or hindi ko na discuss inside the Refocus training sessions or community. Kasi 'di ba, excellent SQL lang yung first 4 track first 4 completion. So yun yung binibida nila na pwede mong ipakita sa mga employers. No? Okay. And siguro hindi lang nila nasabi na this is parang parang Upwork, no? Parang mga freelance client lang talaga yung makukuha mo dito. You won't get any corporate or big company accepting you if you have this kind of skills lang as a data analyst. And tinry ko rin yun yung Upwork tsaka yung mga Indeed, yung mga ano pa yung mga binigay nila, yung JobStreet, ewan ko ba ngayon? Fiverr. I tried it. And yung sa mga nakikita ko na yung requirements ng nila sa SQL, kahit bago lang to, you get or your competition kind of job is career shifter. Tapos ito lang yung alam ko in the data analyst field. Anong laban ko sa kanila? 50 silang kalaban ko. 100 silang kalaban ko. Yep. Yung mga binabanggit ng mga recruiter, yung Tableau, yung Looker, hindi ko alam yun. Yung Power BI, hindi ko pa naaaral. Kasi first module, ano ba? Kasi yun, yung first part pa lang ng pinaka-course nila yung natatapos ko. So yun, nag-give up muna ako sa job hunting, and then I tried to proceed with the discussion, the modules. Bigla bumutok naman tong issue ni Refocus, wherein yun nga yung parang may nakita pa nga ako sa isang group na sinalihan ko na data analyst group. Kasi marami ako sinalihan parang connections din daw yun. Parang may nakita ako doon isang post, sabi niya, nilay-off daw yung mga tao, tapos nung nag-check na ako sa Thinkific, you will get 3
5 days or 2 weeks to get an answer. So the more na experience ko na nakikita ko na ay totoo nga pala yung sinasabi nila, the more na naniniwala ako na scam tong si Refocus. Na nagsayang ako ng pera. Parang ilan ba yung binayad ko? Parang nasa 6 months na ako. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30,000 na yung nababayad ko. And hindi madaling magpulot ng pera. Mahirap trabahuin ng pera. Oo nga, for Nung sure. nag-resign ako, I am confident. Kumpiyansa ko na yung ipon ko is enough for me to take care of my partner and my daughter until such a time na I would say somewhat stable na yung mental health niya. And because of this very shiny offer of Refocus, nagasta ko, nasayang ko yung 30,000. Yeah. Sayang siya para sa akin. Sa term ko, sa interpretation ko, it's sayang yung para akong nagwaldas ng pera. Yes, it introduced me to the world of SQL. Pero yun nga lang, it's just PG admin. Parang yung mga simple functions and codes na or whatever. Pero 30,000 is, I think it's not worth it. No, sorry, it's not I think. It's not worth it. 30,000, yun lang yung matututunan mo. Tapos bigla kang sasampalin sa mukha na, ay, yung nga pala scam kami, sorry. Bala ka na dyan. Mga ganon. So, ako, napabaliw na ako kasi pag ako nag-career shift, I put my 100% into that career shift. Ngayon, dahil nagkaroon ng pumutok itong scam na to, para akong nagkakaroon ng days na I am having a dual personality, a dual ideal na trabaho. Na ay, pwede ako bumalik dito sa ano na to, sa trabaho ko dati. Ay hindi, pwede pa akong maging DA. Pwede pa akong maging data analyst. Naniniwala pa ako. Pero that just pulls me down further. Na-realize ko lang to recently. I'm telling you, recently lang. Kung July pumutok yan, ano na ngayon, mag-September na. It's very heavy, very hard for me. Sobra akong nagda-doubt sa sarili ko. Na to the point na pag nag-apply ako nung same position na trabaho ko nung sa last job ko, I always think na ay hindi ako matatanggap kasi from the list of rejections that I received as a data analyst, post ng mga sa mga kung ano pa, Indeed, LinkedIn, sa lahat ng rejection na yun, parang nagta-translate ka rin siya to my previous title, previous work, na ay hindi ako matatanggap dito. Alam niyo yung ganong feeling. I can't explain it enough. Yeah. Pero if you get the idea, no, it's heavy for me. And ang nangyayari is every time natulog na yung partner ko tsaka yung anak ko, lalabas ako ng kwarto, tutulala lang ako. Hindi ko napapasin, lumuluha na pala ako. Ang hirap. Sorry. Sige lang, that's fine for me. That's fine for me. Sobrang bigat. Yeah, sorry to hear that. Hindi ko alam saan ko pupulutin. Sorry. Ilang buwan na akong tenga. Ilang buwan na walang trabaho. Yung malaking gastusin namin, naubos na yung pera. Nasaan palibaw ng scam na ngayon tayo. I feel like I have the worst luck in the world. Na, baka pati ako magkaroon ng tendency na ewan ko, tumalong na lang sa bintana. Sorry. Nakaba ng tuloy ko na temper. Okay, do you need to take a minute? Inom ko mo ng water, Jay. Sige, hinga muna, hinga. Hinga ka lang. Thanks Alam for mo, Jay, sharing. ganyan din yung water feeling ko. ko. Bigat talaga, no, Doc? Mabigat. This is the untold story nga. This is the untold story. Sige, water ka muna, Jay. Water ka muna.
if you need counseling nag-o-offer ako ng free counseling sa mga nag-undergo ng ganyan counseling. I'm willing to help for free counseling. So, if I may help you to process your feelings and emotions, I'm willing. Basta if you want, i-DM mo lang ako and I can help you process things emotionally and of course mental health. Okay, thank you, thank you. Gusto ko lang talaga ng mga ganito na nakakapag-vent out ako kasi it's unhealthy for me. Pero okay lang, I'm good. I know if I need to get a counseling. I just wanted people to know, no? Especially dun sa tao, sa mga nag-handle ng refocus. Especially dun sa bill is na tawag ng tawag sa akin, wala akong may pambayad. Kulang na lang na ibenta ko yung atay ko, benta ko yung kidney ko para makapagbayad ako. I just wanted to know na ang bigat ng ginagawa nila sa amin. Ang bigat ng ginagawa nila sa mga tao. Kung mapera sila, very good para sa kanila. Pero hindi lahat ng tao ganyan. Thank you. Sorry. Sige, thanks, Jay. Sige, para we complete the cycle, no, and then let's start discussing how to pick up the pieces basically, no. Ikaw, Madonna, ano yung anong kwento mo? Hello po, good evening. Naririnig niyo po ako? Yeah, go ahead. So, ayun nga. Thank you po for inviting me. Kasi actually parang silent reader po ako din sa sa tungkol dito sa refocus kasi parang yun, medyo hirap, stress kasi bakit napunta sa ganito yung parang expectation. Tapos naging yun, naging stress na lang. So, yung refocus, paano ako nag-start? Actually, siya, yung neighbor namin, siya yung nagpakilala sa akin. Pero hindi siya parang nakikita niya lang daw kasi kung nung nasa province po ako, nabanggit niya, lagi niyang binabanggit yung about sa refocus na gusto niyang mag-apply, pero kasi mahina yung signal sa amin kasi nasa probinsya po. So, inano niya sa akin, sabi niya, baka gusto mong mag-apply dito kasi mataas yung sahod. Kasi nung laging nasa ad, it's like parang 60 to 120,000 daw. Pag parang naanuhon mo siya. Tapos, na doon na parang madali lang, na mag-aaral ka lang ng So, parang naisip ko na, oo nga no, saan mo ba nakita yan? So, yun. So, nung bumalik ako dito sa Baguio City, hinanap ko yung page nila. Tapos, inano ko yung tapos maganda yung feedbacks. Tapos, after nun, nag-inquire. Ang ko lang naman ganun, nag-inquire lang ako. Tapos may sila ng may free webinar. Free webinar po siya dati. Tapos pinag-fill up ako sa webinar. Tapos after nun, may tumawag sa akin. Hindi ko na masyadong maalala pero nun, last October nun. Yep. Tapos, sabi sa akin, in-explain about yun sa refocus, yung mga job guarantee, mga ganon-ganon, na mag-aaral ng good for Tapos yung sa payment, hindi ko masyadong maalala yung sa payment. Pero after ng call na yun, may tumawag sa akin na ibang ulit. At yun yung bill is po. So, yung bill is, hindi ko alam na siya, yun na pala yung sa loan. Kasi tumawag lang siya, tapos in-explain niya yung mga
yung sa about sa refocus, kung ano yung connection nila. Tapos, kinuha niya basta kinuha lang niya yung mga details about me sa lahat-lahat, valid ID, mga ganon, address, kung anong trabaho ko, basta lahat, personal details. Tapos, never niyang binanggit na loan pala yun. Nung nasa end na, nung parang patapos na yun nung call, parang doon ko lang Saka mo na-gets nalaman na, na utang pala saka ko siya. nalaman na nababanggit na niya. Tapos, ayun, pas pinadownload niya sa akin yung bill is, mga ganito yung gawin mo, ganito yung gawin mo. Hanggang sa huli, sabi ko, so ano itong course na to? Loan. Pero hindi niya sinabi na loan ko na. Kasi Mm. sabi niya, for approval pa. Aantayin natin yung approval, mga ganon. Tapos pwede mo pa namang pag-isipan. Nasa sayo kung itutuloy mo or hindi. Ay, sabi ko, okay, sige, mga ganon. So, kasi halos nag-usap kami mga 11 p.m. na, alas 12 na. Kasi ang dami niyang tinanong sa akin, mga ganon. Tapos hindi ko alam, nung pahuli na, doon ko lang na-gets na, loan pala. So, sabi niya, doon lang niya sinabi na oo. Pero hindi na nga niya clarify na na-apply niya na ako for Ito loan. yung neighbor mo, sinasabi mo? Neighbor Hindi mo? po. Hindi ba? From Bill Is po. From Yung Bill East na. nag-endorse sa akin, yung Neighbor neighbor mo. ko po. Oo. Pero Bill Yes. East na yung kausap mo. Okay. Yes po. So, yun. After ng call, sabi niya, kinabukasan, tatawag siya ulit to confirm para sa approval ko kung kasi sabi ko, pag-iisipan ko kung itutuloy ko kasi ino-offeran niya ako ng October noon that time, pero sabi niya, dahil naka-sale sila, yung mag-first payment po ako by January na. So sabi ko, sige, pag-iisipan ko po. So kinabukasan nun, tumawag po siya pero hindi ko po siya nasagot. One time lang. Tumawag siya pero hindi ko nasagot kasi medyo busy. Tapos hindi na siya tumawag. So ang alam ko nun, wala na. Kasi inaantay ko yung tawag niya ulit na tumawag ulit. Kasi hindi ko siya iti-take. Pero so hinayaan ko na lang. Walang tumawag after how many months. Nung mga December, mga I think malapit na mag-January. Kasi January yung first po na payment ko. So noon afternoon, may tumawag. Tapos sinagot ko from Refocus na si Miss AC. Tapos tinatanong niya ako kung bakit daw hindi ko na-open yung yung Refocus ko kasi sabi ko, ha? Wala po akong sabi ko kasi sabi niya oo kasi yung yung tumatakbo na daw yung yung bayarin ko. Sabi ko, oh no. Wala po ako, hindi po ako nag-approve doon sa hindi po ako nag-approve doon sa course na to kasi inaantay ko po yung tawag. Sabi niya ay hindi, na po kayo, naka-register na, naka-enroll na. Na hindi mo Tapos, alam. Parang hindi ko po talaga alam from what you kasi understand, you never proceeded with the yes with po, the kasi course. sabi niya pag-iisipan ko tapos tatawag siya ulit for approval ko. Tapos nagulat ako, bakit? Sabi ko, pwede po bang i-withdraw? Sabi niya, ay ma'am, kasi 14 days lang. 14 days lang yung para maka-withdraw. Yun nga po yung rule daw nila. So nagulat ako kasi magja-January 1 na. Tapos nakita ko sa tapos tiningnan ko yung bill is up. Tapos, opo, may due na nga ako. So, nagka-loan po ako ng hindi ko alam. Yep. Yun sa akin lang naman, tinignan ko yung ang I thought hindi na siya, parang training lang talaga siya. So, ako naman sa gusto kong mag-aral nun ng computer, akala ko yung mga basic Excel, mga ganun-ganun. Pero nung sabi nga ni Ma'am AC, sabi niya, so kailangan ko talagang i-take yung course. So nagulat talaga ako, hindi ko alam kasi
magbabayad na ako ng ano. So sabi ko kay ma'am, ma'am, baka pwede pong i-withdraw kasi hindi ko po matitake yung course kasi wala akong, kailangan pa pala nun ng gadgets, Mhm. ng laptop, mga ganun. Kasi sa akin, cellphone lang po yung meron sa akin. So sabi niya, hindi daw po pwede. So parang wala na akong nagawa. Sabi ko, sige po, itry ko yung course. Okay. So hindi ko alam. Tapos nung trinay ko, kailangan po talaga niya ng ano, ng gadgets, mga ganun. Kasi hindi mo maano sa Excel, sa cellphone, kasi ang hirap po. Yeah, you need a laptop or a computer. Yes po. Tapos ano, in-email ko po si Miss AC po ulit. Sabi ko, ma'am, baka pwedeng i-withdraw tong ano, yung course kasi hindi po talaga kaya, wala akong gadgets, wala akong ano. Tapos kung if ever man po ano, may school ba kayo? Kasi parang mas maganda na face to face. Kasi sa akin na walang experience about computers, mga ganon, medyo nahihirapan po ako sa terms, sa ano mismo. So, trinay ko, parang hanggang 6% lang, pero hindi talaga kaya ng, kasi wala akong gadget, wala akong ano. So, in-email ko po si Ma'am AC. Tapos, tinawagan niya po ulit ako, nag-usap kami, sabi niya, hindi daw po pwede kasi nakaano na. Tapos sabi ko baka naman pwedeng ano bang magiging remedy nito, mga ganon. Tapos nag nag-suggest na i-transfer daw yung account sa iba Hmm. na kakilala, kaibigan, mga ganon. So sabi ko, pwedeng i-transfer. So naghanap ako, nag-post ako online ng ano. Pero nagbayad na po ako for the first 2 months, pero hindi ko po tinake yung course kasi hindi talaga kaya. Wala akong gadget at medyo nahihirapan ako kasi hindi ko magets yung mga kung ano-ano doon. Nahihirapan akong Subject matter. intindihin. Oo. Yes po, kasi wala talaga akong background sa computer. So, pinilit ko naman, kaya lang hindi talaga kaya po. So, naghanap ako ng papalit. Tapos, To take your place sa course. Pwedeng yes ganun. po, kasi yun ang sabi ng ano, kasi yun sa bayarin, medyo hirap din po ako noon kasi wala akong trabaho. Tapos, ang alam ko po kasi talaga siya, parang face-to-face na training Mhm. na kahit sabihin mong video, pero may ano. Pero nagulat ako kasi recorded po pala siya. Mhm. Tapos, parang doon pa lang parang na-disappoint ako sa part na yun kasi mas maganda po, 'di ba, pag nag-aaral ka face to face kasi mas maano mo yung lecture. Mhm. Tapos yun, naghanap po ako ng ano, ng papalit sa account kasi yun po yung sabi para yun sa bayarin since jobless ako noon. Tapos humihingi po ako sa kapatid ko noon ng pambayad muna. Tapos may nahanap po ako, luckily. Pero ano siya, hindi siya taga Pilipinas po, nasa Phoenix, Arizona. Hmm. Pero Pinoy siya, na willing i-take yung course. So, sinabi ko kay Miss AC na ita-transfer yung account sa kanya. Tapos after nung transfer, yung yung sinabi ko yung mga, sinabi din sa akin ng Refocus na job guarantee, the salary is ganito. Tapos, ang maganda kasi doon sa ano, sa bahay lang po kayo, mga ganun. Tapos syempre, sinails talk ko din siya kasi gusto ko talaga i-transfer yung account. Hmm. Tapos, pumayag po siya. Hmm. Tapos after 1 month, binalik din po. Parang after 1 month, chinat. Tapos yung masama po pala doon, pero i-transfer po yung Refocus account. Pero yun sa loan, hindi daw po pwedeng i-transfer yung account. So sabi ko, ma'am, paano yun? Yung account ng utang sa akin pa din. Tapos sabi niya, tapos in-email ko si Bill is kung pwedeng yun sa current na lang na naghahawak ng account. Kasi para saan pa na ita-transfer nga tong account kung sa akin pa rin nakapangalan. So paano yung bayarin? Mhm. So dadaan pa rin sa akin. Mhm. So parang ako yung may trust issue doon. Yeah. Talagang ano, ininsist ko na
kasi yung lalabas doon, walang tiwala si Miss Ivy sa akin noon. Sabi niya baka niloloko ko lang siya. Sabi ko, sige para maging transparent tayo. Kasi isesend niya yung pera sa akin, tapos ako po yung magbabayad sa bilis. So parang ang hirap. Tama. Tapos kung pwedeng i-transfer na lang yung, sabi hindi daw po pwede, parang kami na lang daw yung mag-usap. Tapos yun. So ganun na lang po. Tapos after 1 month, parang si Miss Ivy, hindi siya, yung in-expect ko din na ano niya, parang expectation versus reality, hindi siya nakontento doon kasi yung course, sabi niya, bakit Ito yung ganito lang? taga-US. Ito yung taga-US. Yes po. Okay. Sabi niya, bakit ganito? Parang video lang pala yung videos lang yung, akala ko face to face, mga ganun. Tapos yun basta hindi siya nakontento sa course. So ayaw na niya. After, parang wala pa yatang 1 month. Sabi niya ayaw niya. So, sabi ko, hala, ibabalik niya ulit yung account sa akin. Tapos naghanap kasi siya so sabi ko kailangan ulit maghanap ng pagta-transferan. So naghanap ulit ako ng isa. So yun, may nahanap ulit ako. Pero sabi ng Refocus, hindi pwede kasi dapat once lang daw i-transfer. Okay. So sabi ko, ma'am, hindi ko talaga matitake yung course kasi wala akong anong gagawin ko? Alangan namang magbabayad ako tapos For hindi nothing. matitake yung, yes po. Kung meron namang pong willing mag-take sa course na to, sila na lang. So, for the last time, pumayag po siya. Tapos may hinahanap po, eager siya to learn. Parang na-excite pa nga siya. So, kinontak niya ako ng ganito, ganyan. Tapos parang ang dali lang ng usapan namin. Tapos, transfer sa kanya ulit yung account. Tapos, after 2 months, pumutok po yung ay hindi. Ay oo. Nagkaroon ng, parang may mga nakikita meron kasi siyang sinalihan na DA group. DA Analytics Philippines. Tapos may mga nagpo-post doon ng mga about Refocus, negative comments, mga ganun. Tapos doon po nagsimula ang lahat. Parang binalikan niya ulit ako. Sabi niya, sinend niya sa akin yung mga screenshots, mga ganito, ganyan. Sabi niya, I'm sorry, pero ibabalik ko sa'yo ulit yung account. Tapos sabi ko, bakit? Tapos sinend niya sa akin yung mga yun. Tapos, di ako nag-research ako. Kasi hindi ko na siya inano nun. Tapos biglang nakita ko, oh no, sabi ko. Tapos din, si Miss Ivy kasi, may communication kami. Sabi niya, i-check mo yung yun sa Refocus kasi ang dami kong nakikitang mga posts about doon na scam daw yun. Sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, tapos yun nga po, binalik ni Miss nung third sa akin. So wala na akong nagawa kasi sabi ko, tapos in-email ko si Refocus ulit. Sabi ko, baka naman pwedeng i-cancel na tong course kasi ang dami ng naglalabasan ng mga ganito. Mga feedback. Tapos, yes po. Tapos in-insist pa rin date nila. Yan? Approximately anong date yan? March? April? This year? Hindi po. Mga this July. Kasi hindi late ko na. po, yes po. Kasi nga namumblema na ako nun. Kasi binalik sa akin yung account ulit. Sabi ko, kasi ako po kasi parang simple lang pa, lang ako. Parang yung trabaho ko is parang minimum wage, mga ganun-ganon. Parang sakto lang sa pang-araw-araw, saan pa ako kukuha pero nagbabayad pa rin po ako, yung parang nagtatabi talaga ako kasi para sa Refocus na yun. Kasi kasi every lagi silang nagno-notice. Tapos minsan na nga lang nag-email ako kay Bill Is, nasabi ko baka pwedeng itong loan na to i-encash nyo lang, parang mas maano pa akong babayaran kung i-encash nyo para at least masasabi ko na
binabayaran ko kasi nagamit ko yung pera. Mm. Kasi inai-stress na talaga ako na bakit paano ihihinto to na hindi ko naman as in parang 6% lang yung ano ko sa course. Parang 3,000 almost 4,000 po monthly. Mhm. Nakakaloka na. Tapos inisip ko ulit, sinabi ko ulit na hindi ko naman kasi inapprove bakit ganito, ganun. Tapos wala silang ano kasi si Bill is yung pag ano na nag-ano sila for cancellation. Yun nga po nagtuturuan sila si Bill is tapos sasabihin mo kay Bill is, sasabihin kay refocus. So parang paano naman kami na walang alam sa mga legality, mga laws ganun. Kaya yun parang kasi Yeah. nung nalaman ko na scam, hindi ko alam kung ano talaga. Scam. Scam nga po. Parang na ano ako kasi syempre yung sa sahod mo pang bayad ng kuryente, yung salary ko lang is like parang 500 a day. Saan ako kuha ng extra na pambayad pa sa bill is. So, nag-start po yun nung ano, nag-member po ako dyan sa group chat. Kasi nagbayad pa ako nung last July po. Tapos, nung nalaman ko na sabi wag na daw magbayad, hindi na po ako nagbayad ngayong August. Tapos, grabe po yung tawag nila everyday, ano, parang Bill is. siguro yes po, mga 10 times po siguro kahit gabi tumatawag sila. So, kaya tine-activate ko na yung isang SIM ko kasi parang mas lalo po akong, alam mo yun, nai-stress na, ay, bakit ba ako napasok sa ganito? Tapos hindi ko alam kung kasalanan ko ba na hindi ko tinignan na maigi or kasi lang naman parang gusto ko lang namang ano din, honestly, kasi na ano ako dun sa job guarantee na ino-offer nila. Tapos ang galing nilang mag-ano kasi sabi pa nila noon parang ginanahan lang ako noon kasi sabi ni AC noon after mong matapos yung Excel, pwede ka daw mag-apply for junior data analytics. Mhm. Tapos yun nga, tutulungan ka nilang mag-apply ng trabaho hanggang sa ano, parang hindi ka daw nila iiwan, ganun. Pero nung trinay ko nga yung course, parang bakit hindi nila sinabi ng maayos na kailangan mo ng gadgets pala na kailangan. Basta yung mostly lang na sinabi kasi nila na job guarantee na kailangan mong makakahanap ka ng trabaho agad kasi tutulungan ka nila na sila yung magpo-provide sa ano sa mga companies na anuhin mo tapos ano ka lang parang mag-apply ka lang daw tapos hindi mahirap. Mhm. Nasilaw ka. Yes po kasi syempre sino naman hindi masisilaw sa 60,000 to 120,000. I think May I marami tayo ask? dito nasilaw eh. So Ask yun, ko lang, hindi ba binigay sa'yo option na withdraw? Kasi alam ko, within 2 weeks, pwede ka mag-withdraw. Hindi ba sa'yo nabanggit ng sales agent? Kasi nasa yung contract yun na, pwede kang mag-withdraw within 2 weeks kung daw nagkakamali. ayun nga po sinabi nun bago kami mag-end po ng call that night. So sabi niya, I will call you tomorrow para malaman kung ano yung magiging desisyon mo. Tapos, Have you heard of anyone who was ever able to cancel? Kasi as far as I know, I have not met anyone na success. Meron nga isa, as in literally, the next day niya kinancel. So pasok siya dun sa 14 days. Hindi siya in honor. And nag-reach out siya sa akin. yun nga po yung ano, kasi may naano ako din, may na hindi ko alam. Pero nabasa ko na wala daw po talagang nagka-cancel kasi halos lahat within 14 days nag-cancel sila pero hindi daw po in-approve. Kasi itong talaga nung kinabukasan,
tumawag pero hindi ko talaga nasagot. Tapos inantay ko po yung tawag nun. So, ang alam ko, baka hindi na inano kasi hindi naman na inulit tumawag. So, nagulat na lang talaga ako nung tumawag si Refocus na, may loan na akong worth 41,000. So, tas yun, dahil sa takot ko kasi lahat ng personal details ko nandun, kinuha po doon sa kinuha po lahat para mga IDs, mga ganon, address, mga tapos biglang ganon pa yung mangyayari. So, so far naman, so dineactivate ko na yung, pero din sa email, tinatagtad pa rin po sa email na yung sa due kasi magwa 1 month na po ako hindi nagbabayad. So, iyon, parang nakakaano lang. Kasi sabi ko sa kapatid ko na mag-aaral ako. So, tutulungan niya ako sa tuition fee, mga ganun. Kasi sinabi ko yung about dito. Tapos bigla akong malalaman. So, hindi ko na lang sinabi na pero hindi na ako humingi ng kasi bakit pa ako magbabayad kung wala din lang patutunguhan. So, hindi ko na alam kung anong mangyayari pero May baka nga, sasabihin lang, sorry, yes po. sasabihin lang ako. Kasi parang ang nangyari, lahat ng dumaan sa Belize, pre-approved. Yes po. Kasi, ma'am, 11 Walang, p.m. Hanggang 11 p.m. niya akong kinausap. No? Inaantok pa nga ako noon eh. Tapos hindi pa siya natatapos. yun yung kaduda-duda. Kasi bakit parang may minimum lang yan eh. Kasi ako din, I went through Belize dahil para lang daw ma-reserve ko yung slot ko. So, nung Oo po, napunta ako sa ayun po. Belize, supposedly, approve ako kagad. Wala pang 5 minuto, pasok ako. Pagkatapos, ang nakakatawa doon, malaki yung babayaran mo. Walang CI. Walang betting. Yes, ma'am. Yun po, yung walang CI. Actually, there's one big thing na sige, so go ahead, Fiona. Continue yung sorry. Go ahead. Okay na ako, Doc. Hindi kasi one of the earliest questions I keep receiving on Facebook lalo when I made my post was how do you deal with BILEs? And ang recommendation ko palagi is look at your documents. Kasi technically loan yan eh kung titingnan mo yung documents. Pero in your case, Madonna, hindi ka naman sinabihan na loan. So that's number one. You never applied for a loan. Okay? Yes po. And then during the application process na hindi mo alam nag-a-apply ka pala, wala namang credit investigation, which is strange. And then in some cases, approve agad. Parang within 1 day, within 1 hour, approve agad, which is also unlikely. Kasi I worked in banking before. Imposible yan na auto-approve, no? Although according to Fiona, may isang na-decline, sabi mo, di ba? At least one, no? Pero after that, parang lahat na yata approve na. So last year, di ba? So it doesn't feel like, of course, this opinion ko lang. By the way, all our stuff here is opinions natin. They all look sketchy. Pero syempre, we have to take, parang, we have to be conservative, no? I assume look at the worst case scenario, huwag tayong uto-uto. Anyway, going back. So, na-approve agad. Tapos, here's the most important thing na everyone should remember. Yung mga nagbibill isa. If you have a loan, you have to receive the loan. Cash. Or something, no? Or kunyari, pupunta ka sa isang appliance center, bibili ka ng TV. Kung hindi mo natanggap yung kunyari, you bought a TV on your credit card. Yung na-receive mo yung TV. May resibo yon. Nabayad yung Abenson or whoever you bought it from. So yun yung proof na may kautangan ka. You have to receive the fruits of your loan. So in the case of, I'm not sure, I could be wrong, everyone I've ever talked to nag-BILEs, walang natanggap na proof of payment. Ang pinopoint lang palagi is yung BILEs app and whatever you see on your Refocus screen. And that's not a receipt. There's an official receipt dapat.
no? Yung mga So walang nagbayad, resibo talaga. yung mga nag-bill is wala. Yung sa'yo, Ay. Del, di ba cash ka? Yeah, Nakatanggap ka ng resibo. Oo. Yeah, immediately. Yung iba wala. And in my view, that's already strange. You question it na. Kasi nagbabayad kayo technically sa utang na never nyo natanggap, no? Pwede nyong pwede nyong ihabla yun. Talk to your lawyer. And then most importantly, gusto kong matanong sa inyo, di ba kasi ako, I'm not a student, so I'm completely ignorant. Merong terms and conditions dapat si Refocus na pinirmahan ninyo or pinirmahan nga ba nyo? No, that's the bottom line. Kasi kung wala, you don't have a contract with Refocus. Tapos last minute, pinalitan yata daw nila yung terms and conditions, especially around the job guarantees and ano pa yung isa? Yung lifetime access. Dami nilang pinalitan without your consent. So actually, let's assume for the moment na meron kayong whatever contract kahit hindi nyo pinirmahan. The moment pinalitan nila yan na hindi kayo nag-agree, wala na kayong contract. Wala kayong relationship with Refocus. It's purely Hindi ako aware dun sa changes. Kailan na-change? Saka yung question din dyan is, ang hirap i-enforce ng lifetime guarantee. Usually nga hindi yan valid. Parang ano lang yan, lifetime non-disclosure agreement. Imposibleng i-enforce yan. So diyan pa lang medyo magduda na kayo. I learned my mistake talaga. It's a lesson. Ay, hindi ang problema kasi, ito yung concern ko. Wala tayong protection from future. Kasi kayo ngayon, alam nyo na, painfully. Pero future students, how would they know? Like, for example, importante sa Refocus na naging member sila ng AAP. So, in the first episode, I shared na they became a member. Pero kahit yung membership nila sa IBPAP, from what I heard, di naman nila binayaran. They really just needed the logo to justify yung yung shoot. Oo. So nung lumabas na, so kasi March ako nagsiwalat, 'di ba? Na sa akin talaga mas masakit. Ginamit nila ako to sell to students. I don't know if any one of you saw my face sa mga marketing material, no. Anyway. So nung question ko 'yon, AAP dropped them, IBPAP officially dropped them then. And ang nabalitaan ko as late as May, nagmamakaawa yung CEO ng Refocus kung pwede daw bang ibalik yung IBPAP status nila. Willing na sila magbayad. So they have cash. They have money. No? And syempre, IBPAP, sabi nila, talk to Mr. Ligot first. Kasi he raised a concern. Never naman nila ako binilikan. Sorry to interrupt you. Ito ba yung CEO, si Kumar na mismo? Hindi. Kumar is the ano ba siya? Chairman? Ang CEO yung babae, si Yulia Pinoy? Alexandrova. Hindi. Asawa niya Pinoy. Okay. Paul Jam lang ata yung asawa niya, who are anyway, whatever, no? They're not really known sa analytics industry. They're really more known sa kung ano mang industry yung malakas magbenta, no? Mga hard sell, yan sila. Si Yulia, taga Russia yata, yung partner ni Paul. Siya yung CEO on paper, no? And dati nung na-access pa yung website nila dyan, nakikita mo yung org structure nila. Anyway, going back, sa bill is, I think you have to question it. Kasi kung katulad kayo ni Madonna na hindi man lang ninyo alam na umutang pala kayo, tapos biglang may utang na kayo, that's impossible. You need to have required under the law yan na may disclosure statement. Meron kayong disclosure statement apparently dun sa Bill East app nyo, may PDF dun. Pero dapat binabasa yan sa inyo na ito yung ginagawa nyo, ito yung interest, ganyan. And you should sign it. You should have a notarized copy. Malamang walang notarized copy anywhere, no? So, yan yung mga kailangan yung i-assert. Ang problem lang kasi is, my opinion again, napakabait natin, mga Pinoy, no? Imagine mo, naloko ka na, bayad ka pa din. Yung iba, faithfully, nagbabayad, hindi nila ginagamit yung course, nagbabayad sila. That should also be a question for you, no? Yung mga iba, I think si Apple finished it good, no? So kahit papaano, Pero yung payment di pa. May 1 month ka pa yata, di ba? Pero, di ba, if you bought something, you should use it or get it. Pero kung nyari, hindi naman nila ibibigay yung lifetime, ano yung natanggap nyo? Ano?
And then I heard may mga students na nag-download ng material. In a way, that's a partial solution. Pero I think pinagbabawal din naman yata nila i-download. So talagang talo. Yes po, pinagbawal. Merong nag-notify, sabi parang bawal yan. Pero kasi ang purpose lang naman is for sa amin. Hindi naman namin for sale. Kaya nagtataka din kami. Tsaka future reference. Kunyari, mawawala na yung website. Di ba? Paano nyo... Yun nga Paano po. Question, Apple, what do you mean pinagbawal? As in, i-download yung lahat ng module courses? Pinagbawal Oo. nila? Kasi dun sa backseat, may channel dun. Nandun lahat ng resources from Excel to Python. Then, Mm-mm. sabi nung nag-upload, minessage siya ni Refocus, sabi, bawal yan. So, wala siyang choice. Tinanggal niya yung content. Ay, Diyos ko. But they gave the go signal. In fact, galing pa nga kay Kumar sa video niya. Sabi niya, you will para pa nag-offer sila na hindi lang data analyst courses mo kukuha nyo, you will also obtain access to yung web design, something like that. Tsaka digital marketing. Yun, tatlo, bale. So, pero yung Web downloading developer. of content ang binagbabawal. Teka, medyo Kaya na-confuse ako lugi dun. tayo. Kaya, kuwari, magsara. Saan natin kukunin yung content? Wala na. Yung content, yung mga Yung video mismo. tsaka yung mga mga instructions, yung mga PDF, yung mga ganun. Oh, okay. So pinagbawal na pala nila. Okay. Oo, kaya nga yung content tinanggal bigla kasi sinabihan nga siya ni Refocus na bawal yan, hindi dapat ganyan. Di ba ang purpose lang naman is sa ating student. Sinabihan din naman namin na sa lahat ng student na walang magbebenta niyan ha, pag mababatas tayo. Or sa atin lang yan. Tapos ayun, binagbawal. But we paid for that. Kumbaga, tsaka it was also promised by Kumar na we have access to it. Hindi naman namin bebenta, kaya lang for our personal progress, tsaka kumbaga parang personal lessons na namin yun, sa amin lang yun. Ba't sila nagkaroon ng idea bebenta? Yun lang point ko pero ngayon ko lang nalaman yan. Checking ko nga yung website kung talagang talagang hindi na ma-access and download yan. Okay, sige. Hindi pwedeng i-download, pero nung access pa, Thinkific. Pwede mong i-access through the Thinkific site, pero hindi mo pwede i-download at i-save sa computer. Ganun. Oh gosh. Okay, sige. So if you ask me, that should be grounds for a complaint to the DTI. Kasi parang a DTI has a consumer protection function . Consumers kayo. Ako kasi I was never a consumer. Sa akin, iba yung issue ko . Parang fraud talaga . Sa inyo, may pinangako sa inyo, dapat isingilin nyo yung pangako. Unfortunately, they're very reactive. They're like that. Ang makakausap na ninyo yung mga lawyers na nila. So you have to be ready with your argument. Hindi naman nila ma-deny lahat ng ginawa nila . Everything is plainly in the public eye . Tsaka marami kayong pwedeng mag-complain. It's also good pala na if you find others to complain with. May iba kasi syempre kanya-kanya. Depende naman yun sa diskarte . But my worry is the ones who actually can still afford to pay. Then at least worst case scenario magbayad. Pero try to get yung value na binayaran ninyo, no matter how bad, get it. It's yung problema talaga yung mga kapos na and of course yung mga stories katulad ni Jay. I hope you're doing okay, Jay. Nakainom ka na ng water. We need to find ways of helping each other, parang giving each other support. I'm very happy na you have a Discord channel, you have an FB group, kahit paano you can share stories. Ingat lang din kasi kayo because I'm sure may mga spies na si Refocus dyan, But at the end of the day, so what? Who cares, At the end of the day, very transparent naman yung issue, Why would they? Bigla nang yung LinkedIn profile niya bigla. Oo, number 1 palagi si Refocus sa LinkedIn profile ko, every day. Sa akin din. Na ang point ko, obviously, if they were legit, they would find ways to protect
your users kasi you wanna continue business eh. Correct. So, 'di ba? I mean, we're not saying what they are, pero if they were legit, dapat hahanap ng paraan 'yan. And never pa ako nakahanap ng case na bawal mag-cancel. That's stupid, no? Parang kailan ka nakahanap ng produkto na hindi mo pwedeng ibalik, 'di ba? And ito hindi naman to product, service to eh. You can always cancel. Yung bawal i-cancel, bawal mag-refund. Yun, ano yun, that's really sketchy, no? There's no such thing. Kahit anong kontrata pwede niyong i-void, pwede niyong i-cancel. Kung pinipigilan kayo, that's strange. Very strange. Yan Doc, ang dapat pa-investigate nyo. I used to recall na nasa YouTube advertisement nila yung if you're not satisfied, you Money have back. the right to Money back. refund. Money back. Pag hindi ka nakahanap ng job, you can refund it 100% from us. Yun ang lumalabas eh. So the way I understand that, kasi ako, I was curious, ano ba tong job guarantee na to? Medyo nag-mutate siya. Correct me if I'm wrong lang. Una, job guarantee. Kasi marami silang mga network. Parang yung kwento ni Madonna. Tapos pangalawa, nag-mutate siya to job guarantee. Parang more of, for sure makakakuha ka ng trabaho. Hindi talaga siya guarantee, more of reassurance na lang siya. Kasi nga in demand yung course. And then yung kaakibat na money back, parang you have to prove to them that you applied so many times, 300 times, tapos hindi ka pa nakakuha and natapos mo yung course. Parang ang dami niya mga conditions na if you read it, imposibleng ma-enforce mo yung guarantee na yon, no? It's really so convoluted. Doon pa lang you can already question it. Parang what kind of a product is this? And then later binawi din yata. There's no such thing as a job guarantee pala. So, yung paiba-ibang kwento na ganyan, that's already a red flag. Anyway. I have no idea sa mga ibang cohort, lalo na yung mga nauna, sabihin natin cohort 1, 2, up to 10, kung some of them ay nakatapos hanggang dun sa final project. I have no idea kung natulungan sila, kung nakakuha sila ng job. Wala akong idea eh. May mga narinig ka ba, Doc? Apple? Ako wala pa. Diba? Cohort 30 ako, wala pa. Then, hindi ko pa naabutan yung career center. Grabe, oh. Grabe. At saka ang masakit nito, parang lumalabas ngayon, base dun sa mga remarks, yung mga nababasa ako, na talagang, although I don't want to disclose it, kaya lang parang lumalabas kasi na si Bill Is ay talagang connected din with the refocus, yung sa nangyayaring underground na ginagawa nila ngayon. So, I have no idea. Maaring magkahiwalay sila, pero parehong may negative impact dun sa mga estudyante. Yung nagets nyo, yung kumbaga actually nangyari na lang ngayon kay Madonna, naghinala na ako eh. Yung binigay lahat ng information ni Madonna yung ganito, ginamit against sa kanya. Kinabukasan, after a few weeks, nung hindi na sumagot kay Madonna, ito na, umaandar na pala yung metro niya and so on and so forth. Kahit ako magagalit ako dun eh. Talagang... Yun, for me, that's so abnormal na meron kang loan na hindi mo alam. That's automatically questionable. Kasi never mo bogus natanggap talaga, yung pera, no? Diba? Yeah. Pero to your point, syempre we don't know for a fact kung ano yung relationship. Pero two things kasi stand out. Number one, bakit inapprove lahat except for one? That's impossible. Kasi kung Bill East was like parang banko, financing company, conservative lahat ng lender sa Pilipinas, super conservative, no? Hindi mo matatangay yung pera na yan unless may mga guarantee yan. So that's my opinion is merong sigurong guarantee. Somebody guaranteed them. O pautangin niyo lahat to, kung may mag-default, may magbabayad. That's my suspicion. Number two, the fact na hindi sila nagpapa-cancel. 'Di ba ang typical line, gusto mo magpa-cancel, i-redirect ka ni Bill Is kay Refocus. Hingi ka ng letter of cancellation kay Refocus. Oo. And Refocus will either never give you one or pababalikan ka nila kay Bill Is na please check with Bill. So nagba-basketball lang yung dalawa. Sabi ko, that's strange. That doesn't work. So tapos may lumutang din na rumor lang to, na what triggered the collapse nung Refocus was si Bill Is na nag-tighten, ayaw na magpautang. So yung sales daw bumagsak. So I find that also strange kasi
people pay cash. So hindi naman lahat dumaan kay Bill East. So there's something there, no. In fact, ano nga, si Bill East actually has many other brand names, no. Sila, may mga pag hinanap mo sila sa ano, may listahan ng SEC ng mga financing companies. They're there. Plus may mga iba pa silang trade names. So I'm wondering if itong issue na to is limited to Refocus or talagang may sketchiness sa Bill East. Tapos ito pa, wala nang ibang payment partner si Refocus. Isn't that strange? No, parang ba't walang Isa lang. GCash, 'di ba? Ba't walang GCash? Ba't walang Paymaya? Ba't walang bangko? Alam mo 'yun, you should be able to ba't walang credit card? Or I think per credit card ata via PayPal. Kaya si Fiona nakaswerte kasi dinispute niya kay PayPal, refund ni PayPal. Ganun dapat ang ang policy ni Bill is kung parang PayPal siya, kunyari dinispute mo, balik ni Bill is yung pera mo, habulin niya si Refocus. Di ba? Dapat ganun. Ang nangyayari, kayo yung pinapahabol kay Refocus. Weird, no? Yes po, kasi sabi po nung bill is binayaran na daw po ang Refocus. So, ibinayad na nila kay Refocus. So, hindi na siya pwedeng dapat dadaan. Yes po. Si Refocus daw po binayad kay Refocus, pero wala kang proof na nabayaran si Refocus, di ba? Correct. Yes po, wala po silang Tapos may sinabi pa po pala sila na daw, pag hindi ka nakakuha ng work after ng course, after 6 months, i-refund nila lahat ng gastos po. Yun. Full May refund. conditions. May under conditions like 300 applications. Yes Perfect po. dapat sa score mo, sa assessment sa Refocus. Dapat before 1 year, tapos ka nang i-refocus. Marami siyang and nalaman ko lang siya nung middle of the journey. Parang may nagsabi, ay, ang gara naman, ang daming terms. Di tinanong ko yung CM ko, may terms pala ang job guarantee. Tapos tinanong ko dun sa a job guarantee doesn't exist. There's no such thing. Unless sila yung mag-hire sa'yo. That's the only way you can guarantee a job. Mismo si Refocus yung mag-hire. Pero I don't think you can guarantee a job anywhere. That's so weird. No? Kahit ako, kunyari, company ako, sabihin ni Refocus, meron kami mga students, i-hire mo sila. Sabi ko, bakit? I-hire sila. What's my guarantee as an employer na quality yung ibibigay mo? It doesn't work. I don't think it can work. Kaya I'm surprised na talagang marami silang nadali doon. Syempre, lahat tayo hopeful. Doc, meron silang ad nakalagay doon sa Facebook. Zero risk. Ano mong masasabing zero risk? Diba? Ano na yun? How-show yun. That's how-show. Hindi yan totoo. And in fact, yung mga pinapasahod nila, mga mentors, mga CMs, base nga doon sa CM ko, I'm not so sure kung sinelduhan lang sila daw ng 10% at yung not kalahati, yung 90% susunod na lang daw kapag kumita na lang daw uli ang Refocus, something like that. Ayan na yata yung huli. Yun yung huli. Yes, yun yung pinakahuli na. Pero I know, kasi there are 3 types of employees. There's the salespeople, there's the mentors, and there's yung mga support. So, okay. CM, customer support. Yung pinakatiba-tiba dyan, yung salespeople. Kasi parang commission ng basis nila. So, out of your 40,000, I don't know how much went to a salesperson. Must have been big kasi at the heyday nila. And when I say heyday, it was October, November, December last year. Kasi I have their financial statements. Ay, grabe. Tiba-tiba talaga yung mga sales. Kaya, naipit din sila. Kasi nga, sanay sila sa easy money. Nung naghigpit si Refocus na mga circa March, right after I made that announcement, ang dami naipit. Yung mga commission nila naipit. So, they're the ones ngayon na naghahabol. Tapos yung mga mentors yung pinakamadaling umalis kasi iba nga doon, kilala ko kaibigan ko. Hindi nila alam na ganun pala yung trato. Yung mga support ang medyo masaklap din kasi some of them stayed on to help the students. Yung mga CMs, correct. Pero wala silang payroll. Ang payroll nila ipit until December. Basta may date na binigay. In the meantime, naka 10% payroll lang sila or not even 10%. So, I think that's the problem. Kasi may mga nagde-defend sa Refocus hoping na they get paid. And I'm really worried about them too. Kasi, what's the alternative? The alternative is, hindi nga totoo.
at tinakbuhan na sila. So, yung trinabaho din nila, wala rin mapapala. So, that's also difficult. Kaya, at saka I think many of them have also left na. Kaya wala nang sumasagot sa mga messages ninyo. Nung una, di ba, ano ba, June 30 yun, di ba, yung cut-off? June 30, kasi nag-fire sale sila right before that. Yung first week of July, second week of July, meron pa, di ba? And then, Correct. approaching August, wala na, nanunuyo na. Kasi I'm sure nagkakagulo na rin sa loob. So, tapos even yung mga ibang, like yung PR head nila, yung sumagot sa akin sa LinkedIn, yung Daria, I saw a post dun sa Discord channel na wala na rin pala siya sa Refocus. So even yung mismo mga foreign staff are also leaving or they're getting moved to another company. That's another, isa pa lang pwedeng pag-usapan, no, na for sure they're going to try again. Kasi masyadong malakas yung business nila last year eh. Alam mo yung para kang langgam na nakatikim ng sugar. Babalik at babalik ka, di ba? So, OCJ is good now. Okay, that's good to hear. Anyway, naka 1.5 hours tayo ah. Alam ko Just lang like kung that. totoo yung news na pag floating status ka, bawal kang pumuntang ibang jobs. Kasi kung pumunta kang ibang jobs, wala yung sahod mo. Kasi siguro yung iba, Oo, naghihintay hino-hostage talaga. nila. Hino-hostage nila yung sahod. Which is for me also bittersweet. Kasi yung time sana na naghanap ka na ng bagong work, pinigil mo kasi nag-aantay ka kay Refocus. And then hindi ka babayaran. I hope they get paid pero I don't know kung gaano. Sige, ganito. We probably need a third episode, no? But why don't we do a round robin ulit? What are your sentiments that you want to give to your fellow students? Because I'm sure a lot of people will be watching and advice to them. So, unahin muna natin si pabalik tayo, si Madonna muna and then huli na si Del. Ikaw, Madonna, ano yung gusto mong parating? Siguro po sa mga maging mabusisi tayo, ganon. Huwag magpapadala sa mga ganon ng parang easy money kasi walang ganon. Tapos, lang, yung parang lesson learned, yun po, parang maging vigilant kasi maraming ngayon sa mga sinisilaw yung mga applicants, mga job hunters yung sa ganon kalaking salary. Yung parang ang dali lang. Mhm. Pero sa kabila pala ng ganon hindi mo alam kung anong nag-aabang ganon. Parang okay na mag-start ka sa maliit sa mga busisihin muna bago pumasok sa mga ganong bagay. Huwag agad. Huwag magpapaniwala agad. Yeah, that's good advice. Ikaw, Jay, you want to share something to your fellow students? Yep, can you hear me? Yeah, go ahead. So, well, nabanggit naman na most. But siguro yung pinaka gusto kong malaman ng mga tao na nakikinig para naapektuhan itong issue na focus is try to take it one step at a time. It's hard, no? It's hard, yes. It's heavy, it's very hard. Kung naloko ka na dati, you're remembering that feeling, yung na-scam ka na dati, you're remembering it. That's fine, that's totally normal. Siguro, you just have to take it, ano ba yun? With a grain of salt. Tama ba yung term? Kalimutan ko lang. Tama naman. And then, try to see what you can pick up from this. No? Mm-hmm. Sa akin, I definitely felt the need to do it one at a time kasi in the past, I like to multitask. I like to take it all at once. So, ngayon nung pumutok to, lahat sila nagsama-sama, binuhos sila sa akin. Ako yung nahirapan. No? So, kung kaya mo naman na kunin ko, tanggapin ko lahat ng isang baksakan, very good. Congratulations. No? Kasi hindi lahat ng tao kaya yun. Pero if you're someone like me, um,
recent lang ko experience na to na lagi kong sinasabi na kahit laki ka o babae, crying is normal, venting out is normal. So you vent it by you talk to someone, talk to, talk to someone about it. Labas mo lahat hinanain mo, then you take it one step at a time. No, kasi kung hindi ka, walang mangyayari. Kung reklamo ka lang reklamo, you're just staying put in one spot. So, hakbang ka isa, hakbang ka ulit ng isa, hanggang sa nakikita mo ng sarili mo na you can say na moved on ka na. No? I'm not saying na kalimutan niyo na to agad. Siyempre kasi nangyari to eh. No? Malaking bagay to. Pero once you feel that you have the justice served, no, then start trying to move on. Start trying to make it part of who you are. Tomorrow, the next year, the next 5 years, 10 years, until you die. Yun lang. Thank you so much, Doc. You asked me to do this. Well, you didn't ask. You asked a lot of people if they wanted to join the podcast. And I was one of those people who wanted to volunteer. And sure enough, no? Parang may isang malaking tinik na natanggal sa dibdib ko ngayon. Kasi I know that I'm not the only one experiencing this. So yun. Good luck, guys. May the Thanks, Jay. challenges of life give you more. Yeah, Thanks, tsaka Doc. Jay, for sure, of course, I'm very happy na nabunutan ka ng tinik. For sure, I assure you, nakatulong ka rin sa iba, no, by sharing your experience. So thank you for that. Del, what's your mga takeaways that you want to share? 3 things lang. Number 1, stop paying bills. Palakasan ng loob. I'm not so sure kung makukulong ka pag hindi ka nagbayad or I have no idea. Pero I think that's stupid. Sorry for my terms, no? That's stupid na pakukulong ka nila, padala ka ng legal notice. Wala silang magagawa kung wala silang masisingil sa'yo. Wala kang pambayad eh. So stop paying bills. Period. Number 2, siguro may nakikita pa tayong mga ibang sites dyan like Reskill. Isang halimbawa na yan. Medyo madala na tayo. May bago na mga QA naman yung tina-target. Yun ba yun? Yung reskill na may job guarantee din. No? Yeah. Alam mo yung pattern, ganun. Tapos there's another one, Growia yata. Yun, that's true. Same pattern, Nakita ko yun. may job guarantee. So syempre sabi nila we're not affiliated. Pero taga-Ukraine yung gumagawa. May job guarantee din. Same din yung curriculum. I mean, madala na sana tayo. We're not accusing them of anything, pero madala na sana tayo. Yeah. And number 3, dati akong data analyst. I'll be honest to these 2 guys, kay Jay tsaka kay Madonna. Huwag kayo magagalit ha. Sobrang toxic ang trabaho ng data analyst. Maniwala kayo. Kaya ako lang naman gustong balikan because of the job guarantee. Dahil syempre naapektuhan ako eh. Pandemic, walang trabaho. So, I have no other choice, babalik. Pero if you want to change your mind, gusto niyo pagpatuloy, be my guest. Yun lang, masasabi ko lang. If you're gonna ask my honest opinion, toxic ang trabaho ng data analyst. Although, ang kapalit, malaking binabayaran, malaki yung payment. I actually came from a reputable BPO IT job before. And I don't want to disclose the information, but toxic talaga. So, the third thing is, kung may chance ka pang magbagong isip, try to shift to a different level of opportunity instead na data analyst. Try to look for something different. Yun lang. Perhaps you might as well change your mind or ano. Kasi kumbaga natinik ka na sa direction ng data analyst eh. Try to change. Who knows? Baka pwede ka mag-workforce, pwede ka mag-logistics management. Marami dyan eh. Kung sa data analyst, parang sa point ni Madonna, totoo, you're going to need
a PC desktop computer, you're going to need a laptop. Hindi lang yan. Gagamit ka pa ng mga kung ano, ng mga cam, yung mga magagandang keyboard whatsoever. Magarbo talaga. So if you're not into it, ibahin mo yung shift ng ano mo, ng opportunity mo. Yeah, career. Yun lang, Doc. Ayoko ng ano. And I'm so glad na nakausap ko kayong tatlo. Doc, Fiona, and Apple. Nakakatuwa kayong kausap. Ang dami yung mga nasi-share na ibang bagay. Ako kasi, there's no point na mainis pa ako eh. Masisira lang ulo ko eh. Tapos na eh. Nabayaran ko na eh. Ano pa magagawa ko? Hindi ko na marirefund yun. Kumbaga, palipasin ko na lang yung sama ng loob. Tama rin yung sinabi na ano, move on, never look back. Ano pa magagawa natin? Nandun na eh. So ako, I'm looking ways na maghanap ng ibang ano opportunity na hindi na sa data. Yun lang. Thank you guys. Thanks, Del. Ikaw, Fiona, you wanna share something? Obviously, as ikaw naman yung spectator ngayon. Ito yung mga kwento. What do you think? Siguro, gusto lang erase yung question. Tayo bang mga Pinoy talaga madaling maloko? Or pag naloko tayo na scam, move on. Kanya-kanyang ano yan perspective. Kaya lang gusto ko lang maintindihan kung tayo ba si charged to experience or lalaban tayo. Yun Good lang. question. Baka dapat yan yung next episode natin. If you want to fight back, no? Pwedeng gawin. Tsaka gusto ko magpasalamat kay Madonna, Del, at kay Jay. Maraming salamat sa pag-share ng inyong mga insights. Kasi at least makikita ng tao kung ano yung nangyayari talaga ngayon. Yung, ewan ko sinisingil ng 50 pesos a day na fee. Dahil yun, di ba, Apple? 50 pesos a day. Hindi yun 50 pesos a month. Parang 5-6 no? Arawan yung collection pag 5-6, di ba? Grabe. Ayun. So, maganda at yung mga nagsalita ngayon iba naman yung kanilang experience. Thank you. Yeah. Ikaw, Apple, anything you want to leave the audience tsaka yung mga fellow students? Hello, Apple. Diyan ka pa? Wala na. Biglang nawala si Apple. Naging speechless. Okay. Well, in case, okay. Ayan, hello? Sige. Ay, kausap ako. And so, unang reminder is, hindi natin kasalanan to. Like, pag sinabing sa scams, kasalanan mo. Hindi natin kasalanan yun. Victim lang tayo. So, at least, hindi natin pwede sabihin or sisihin sarili natin kasalanan ko. Kasi, di ba, yung first place, ano ba natin? Grow. Yeah. Well, as for me, I want to thank everyone for their sharing so far. No? Even with the first episode, tsaka ngayong episode na to. My intention was just really to give a forum. Kasi obviously, meron naman Discord. Pero I feel na kukunti lang yung nasa Discord na yun Mga at most 200. From what I can tell, there were 10,000 students. So who knows kung ano yung pinagdadaanan ng ibang mga estudyante, 'di ba? So hopefully makita nila to, please share it when you can. And yeah, let's see. Baka may episode 3 pa kasi obviously accepting the trauma is the first step, pero hindi naman tayo helpless. To your point, Fiona, meron naman mga ways. Pero we need to think about kung ano yung kailangan mangyari. Tsaka I'm sure meron at kumbaga bilog ang mundo, yun ang expression, 'di ba? So there can be ways, no? Maybe we can talk about it in the next one. So until then, sige. Sige, Del, go. Maibala ako. In fact, since nasusubaybayan ko yung channel na versus Refocus Billies, I have no idea kung ano na nangyari dun sa mga pinaglalaban ng mga ating kamiyembro dun sa channel na hindi, akit namin to kay Tulfo. Lagot kayo. May paglalagyan talaga. I have no idea ano na nangyari doon. Well, so, I think to also protect the people concerned, huwag muna natin pag-usapan because some of them might be doing something. Pero certainly merong ways. Siguro I'll think of a way kasi ayoko rin ma-compromise yung mga ginagawa ng mga tao.
And syempre, you can bet na nagmamasid din si Refocus. Pero actually, isang report nga lang yan, either kay Tulfo or sa police. We can go after whoever needs it. Kahit ako, ang problema kasi, obviously, if you need a lawyer, bayad, di ba? So, ang sakit isipin na to recover your whatever you lost, you have to lose more unless merong magpo-pull together. So, anyway, masarap pag-usapan yan. Pero for sure, kailangan ng kailangan ng action. Depends kasi what you want eh. Maybe just the emotional satisfaction na nakatikim din sila, no? So, tingnan natin what can happen. But in the Masakit meantime, yung Doc, ginamit yung pangalan mo eh. Yun ang masakit dun eh. Sa akin, it's like rape. And yung pang Without your nakakainis consent, di ba? Hindi, tsaka, parang, anong nangyari, buti na lang, nahuli ko agad. Kundi, I would probably be implicated. Kasi mga ibang tao, sabihin nila, kasama ka dyan. So far, so good. Wala naman yatang, ganon. And I'm trying my best to support kayo as much as I can. Pero yun na nga, I think we need to go a few more steps further kung kailangan nating... Kasi nandyan pa rin naman yung mga founders eh. They're still here. So, yung mga foreigner, hindi ko alam kung nandito pa sila. Pero yung mga founders nandito pa eh. So, there could be ways pa. No? Anyway, pag-usapan na lang natin in another chat. Sige. Okay guys, thanks a lot for attending. Thank you rin. Yeah. Sa Appreciate susunod, it. pag-usapan natin yung job guarantee. Merong nag-spill the bean, spill the meron? beans. Oo, merong na-explain niya talaga kung ano yung concept ng job guarantee. Oo. Parang naiiyak ako sabi. Talagang may episode 3. So anyway, sige, abangan na lang natin 'yon, no. So in the meantime, thanks a lot everyone. Have a good evening and same to you. Stay safe, physically safe, mentally safe, drink water and matulog kayo ng tama. Thank you very much. Yeah, Fiona, Apple, Thank you thank you po. also. Doc, thank you. And good night to everyone. Good night. Good night everyone. Good night po. Thank you.